Marami sa atin ang piniling unahin ang trabaho kesa sa sariling kapakanan. Marami sa atin ang hindi mabitawan ang trabaho sa takot na baka may ibang makakuha nito. Ikaw kapuso, nasa pedestal mo ba ang iyong trabaho? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Anna May, 35 years old. Nangyari ang kwento ko may isang taon nang nakakaraan. 18 years old lamang ako noong nakipag-live-in ako sa boyfriend at dati kong kaklase na si Inton. Hindi naman ako ganon kaseryoso sa kanya dati pero inaya ko siyang magtanan kami. Gusto ko kasi na makatakas doon sa pamilya ko. Toxic ang family ko, Papa Dudut. Kaya naisipan kong lumor para matulungan ko ang mga nakababata kong kapatid. Nilaban ko ang kagustuhan kong makapag-aral sa kolehiyo pero nagalit sila. Lalong-lalo na si nanay. Sinabi niya sa akin na kailangan ng madali ang pera para mabuhay kaming pamilya. Sinabi ko na kaya ko namang pag-aralin ng sarili ko pero tinutulan nila. Kaya doon ko naisipang manipulahin si Inton. Alanganin pa nga si Inton noong inaya ko siya. Napapayag ko lamang siya nung tinakot ko na makikipaghiwalay ako sa kanya. Nagsama kami sa isang maliit na kwarto na pinabantayan sa amin ng tita ni Inton. Nahirapan kaming pareho lalo't pinasya naming ipagpatuloy ang kolehiyo. Nagtrabaho siya bilang fast food crew at ako naman ay nakakuha ng scholarship sa university na pinasukan ko. Naging student assistant ako sa library namin at nakakuha rin ako ng allowance. Bukod pa doon ay inaabutan din kami ng kaunting tulong ng magulang ni Inton. Nakaraos naman kaming dalawa at nakapagtapos na rin sa pag-aaral. Nakapasok din kaming agad sa mga trabahong akma sa aming tinapos. Nakalipat na rin kami sa isang kondo at doon ay namuhay ng hindi namumroblema sa pera. Kaya natuwa kong ipinaglaban ko ang kagustuhan kong makapag-aral para makamit ang buhay na pangarap ko. Mabilis na lumipas ang panahon at pareho na kaming naging stable ni Inton sa buhay. May naipon na rin kami na balak naming gawing retirement fund pag tumira kami sa Siargao. Busy ka? Hindi naman. Kanina ka pa kasi nakatutok dyan sa laptop mo. Hinihintay ko kasi yung reply ng boss ko dun sa proposal ko eh. 11:00 na ng gabi ah. Oh, so? Biyernes pa ngayon. Ano naman kung biyernes ngayon? Baka naman gusto mo pahinga. Hindi ako makakapagpahinga hanggat hindi ko nakukuha ang approval para dun sa proposal na ginawa ko. Tulad nga ng sabi ko, biyernes ngayon. Malamang nagpapahinga na yung boss mo kaya pumaparty kung saan. Kaya ikaw… Paparty na rin, ganon. Magpahinga ka na. Hintayin ko pa hanggang 2 a.m. Kung hindi siya mag-reply, di matutulog na ako. Bukas mo na lang i-check o kaya sa Lunes na lang. Hindi pwede. Nakasalalay sa proposal na yun ang promotion ko sa work. Alam ko. Lagi mo nakakwento yan kapag kumakain tayo. Kahit nga habang nagsisipilyo eh. Wala kang ibang sinasabi kundi ang tungkol sa promotion mo. Ayaw mo ba akong suportahan sa pangarap ko? Ano ka ba naman, Anna May? Halos 16 years na kitang sinusuportahan sa mga pangarap mo. Ngayon ka pa ba mag-iisip ng ganyan? Bakit gusto mong patulugin na ako? Kasi ilang gabi ka nang walang maayos na tulog. Kaya ko pa naman eh. Pag ang katawan mo nag-schedule ng pahinga mo, wala ka na maghagawa. Ako na nagsasabi sa'yo. 30 minutes. Kapag wala pang reply talaga matutulog na tayo. 30 minutes ha? After nyan, loving-loving na tayo. Akala ko ba gusto mo magpahinga na ako ha? Mukhang papagurin mo lang ako lalo eh. Para mas madali ka makatulog. Dali na. Pwede naman tayo mag-loving-loving habang naghihintay sa email ng boss ko, di ba? Baka di ka makapag-concentrate. Di tayo makakabuo niyan. Sige ka. Ha? Makakabuo? Ayaw mo pa bang magkaanak? Bakit biglang gusto mo yata magkaanak na? Matagal ko naman ang gustong magkaanak. Humahanap lang ako ng tiyempo para sabihin sa'yo. Busy ka kasi madalas tapos stressed ka pa sa work. Inton, akala ko… Kala mo wala na akong balak maging tatay. Gusto ko kaya. Bakit?
Ano bang bakit? Siyempre gusto kong magkaroon tayo ng pamilya. Bagong inspirasyon, ganun. Ayaw mo ba? Parang hindi pa natin kaya magpalaki ng bata ngayon eh. Ang hirap ng buhay, bagsak ang ekonomiya, tsaka… Ano bang hindi kaya? Sahod mo pa nga lang pwede nang bumuhay ng kambal. So iaasa mo sa akin ang pagbuhay sa mga magiging anak natin, ganon. Grabe naman. Siyempre hindi. Ay nako, Inton. Nadadala ka lang ng antok, mabuti pa matulog na tayo. Teka, paano yung email ng boss mo? Bukas na yun. Halika na, tulog na tayo. I-reschedule na lang natin yung ano natin. Ayaw mo pang magkaroon ng anak, no? Ha? Halata naman. Gusto ko lang kasing matulog para… Hindi mo na kailangan magrason. Di wag. Oh, bakit galit ka? Nakakainis lang kasi yung pambibigla mo tungkol sa pagkakaroon ng anak eh. Agad-agad talaga? Ana May, 16 years na tayo nagsasama. Ano ba nakakabigla sa sinabi ko? Basta. Huwag kang ganyan. Nakakasira ka ng mood eh. Ba't ba ayaw mo bang magkaanak? Hindi sa ayaw. Kaya lang kasi, alam mo yun, parang tanga ka naman eh. Alam mo yun, di ba? Wala akong naintindihan sa mga sinabi mo. Basta ang naintindihan ko lang, ayaw mong magkaanak. Sige, matulog ka na. Magyoyosi lang ako. Almost 16 years na nga kaming nagsasama noon, Papa Dudut, at hindi ko naman masisisi si Inton kung gusto na niyang magkaroon kami ng anak. Nawala lang sa isip ko na itatanong niya yon sa akin dahil nakafocus ako masyado sa trabaho ko. Hindi na nga ako halos nagkaroon ng time noon sa relasyon namin dahil mas priority ko ang trabaho ko. Lalo't nakikita ko noon na malapit na akong ma-promote base sa mga usapan sa opisina. Inaya ako ni Inton na magpakasal na pero sinabi kong gastos lamang yon at hindi praktikal. Napasama ko ang loob niya pero inexplain ko naman sa kanya na darating din kami doon. Sinabi ko na talagang hindi pa ako readyng ikasal pero hindi naman ibig sabihin noon ay may balak pa akong humanap ng ibang karelasyon. Sigurado na ako kay Inton at wala na akong ibang nakitang makakasama pa sa buhay kundi siya lamang. Hindi naging sapat yon para sa kanya dahil gusto niyang maging legal ang proseso ng pagsasama namin. Yon ang madalas naming napag-aawayan. Pero hindi naman yon naging dahilan para maghiwalay kami, Papa Dudut. Ganon ako kamahal noon ni Inton at naniniwala ako doon, Papa Dudut. Miss Joy, tawag niyo raw po ako. Oo. Maupo ka, please. Miss Joy, kung tungkol po ito sa hindi ko pag-file ng OT, sorry po talaga. Nawala lang sa isip ko na cut-off na po pala para sa… Congratulations! Po? Approve na ang budget para sa promotion mo. Makakapagsimula ka na. Po? Ikaw na ang bagong Senior Associate Ana May. Po? Tabigla ba kita? Totoo po ba to? Hindi ako vlogger para i-prank ka. Akala ko po, next month pa po malalaman yung… Pinamadali ko yung pag-process ng promotion mo. Kailangan ko na ng kasama para mag-manage ng teams natin. Hindi ko na kayang mag-isa. Sinistress ako ng mga kliyente natin kaya sabi ko, dapat within this month ma-promote ka na. Nako, hindi pa po yata ako ready, ma'am. Ano bang hindi ready? Ang tagal na kitang tinitrain ha. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Grabe. Thank you po, Miss Joy. Mag-thank you ka sa sarili mo. Ikaw ang gumawa ng paraan para mapansin ko ang galing mo. Huwag mo akong bibiguin, ha? Hindi po. Makakaasa po kayo. Gagawin ko po lahat mapatunayan lang na karapat dapat ako sa posisyon na to. Ang drama mo naman. Hindi ko lang po kasi talaga inaasahan na mapapagat ang promotion ko eh. Kailangan ko na rin kasi talaga ng tulong. Nagpaplano na kasi kami ng mister ko na bumuo ng isa pang baby. Hindi makakatulong yung tambak na stress ko rito sa trabaho kung gusto naming makabuo. Kaya kailangan ko ng sasalo ng ibang stress. Ako na pong bahala. Kayo ng mister mo.
Bakit po? Ang tagal nyo ng mag-asawa, di ba? Hindi pa po kami kasal. Ganon? Anak, Wala pa po sa plano masyado pa pong maaga. good. Hindi sa ayoko magkaroon kayo ng anak ha. Kakapromote mo pa lang kasi kaya di makakatulong kung sakaling magkakaanak ka ngayon. Naku, wag po kayong mag-alala. Kung meron man po kaming planong gawing anak, goldfish lang po. Okay, at least klaro tayo. So mamaya after work, need mo pang magstay para ma-brief kita sa contract mo at iba pang kailangang gawin. Again, congratulations. Thank you po, Miss Joy. Thank you. Labas na po ako. Friend! Ay! Nakakagulat ka naman, Rita. Ano ba? May usap-usapan na promoted ka na raw Congrats, friend! Oo, kakasabi lang sa akin ni Miss Joy. Sana all! Darating din yung promotion mo. Huwag ka lang laging late sa trabaho. Ay naku, Pas! Mas gusto ko malate lagi. Rita, Oh, bakit parang lumungkot ka? may kilala ka bang abortionist? Try mo magtanong sa hardware. Buy one, take one ata sila ron ngayon. Seryoso ko. Abortionist? Bakit? Sino magpapalaglag? Ako, Buntis ka? magdadalawang buwan na Uy, congratulations! Huwag kang maingay. Huwag mo rin ako i-congratulate, okay? Kaya ako naghahanap ng aborsyonista kasi nga ayoko ituloy itong pinagbubuntis ko. Blessing yan, ano ka ba? Sumpato kapag nalaman ni Miss Joy na buntis ako. Ano bang pakialam niya? Hindi pa ako dapat magbuntis, Rita. Hindi ngayon. Kakapromote ko pa lang Irregular ako sa buwan ng dalaw ko kaya nakampante ako na normal lamang ang hindi ko pagkakaroon noon sa loob ng isang buwan. Nakaramdam ako ng paminsan-minsang hilo pero inisip kong dala lamang yun ng stress at puyat. Napadalas kasi ang pagpupuyat ko para sa trabaho para nga sa promotion ko, Papa Dudut. Hindi naman ako nagduwal tulad ng ibang babaeng buntis kaya inisip kong normal lamang ang mga nangyayari sa akin, Papa Dudut. Hindi nga rin ako nagkaroon ng cravings. Naging madalas noon ang hilo ko kaya naisip kong magpa-check up na. Inisip ko kasi na baka bumagsak na naman ang dugo ko. Gusto ko lang naman noon na magpareseta ng gamot pero nalaman ko na buntis na pala ako. Parang gumuho ang mundo ko nang ibinalita sa akin ng doktor na buntis na ako. Napabili pa ako ng pregnancy test at ginamit yon sa CR ng isang gasolinahan para lamang makasigurado. At doon ay lumabas na positibong buntis nga ako noon. Naiyak na lamang ako sa mga nalaman ko hindi dahil sa tuwa kundi sa inis sa sarili ko kung bakit ko hinayaang mabuntis ako ni Inton. Una ko palang nalaman na buntis ako ay binala ko nang ipalaglag yon. Hindi ko sinabi kay Inton dahil wala naman akong balak na buhayin yung nabuo namin. Akala ko naman kasi ay ayaw niya rin magkaroon noon ng anak kaya nagulat ako nang bigla niyang sinabi na gusto na niyang makabuo kami. At nung time na yon ay buntis na ako, Papa Dudut. Nag-research ako ng abortionista pero wala naman akong nakita. Kaya nga tinanong ko ang best friend ko at kabatch ko sa work na si Rita kung meron siyang kakilala. Si Rita lang ang tanging nakakaalam ng pagbubuntis ko at malaki naman ang tiwala ko sa kanya na hindi niya yon sasabihin sa iba lalo na sa boss ko. Tinulungan niya ako makahanap ng pampalaglag. Kabado siya noon dahil sagrado katoliko siya at malaki ang takot niya sa Diyos. Nakukonsensya patuloy ako na sinali siya sa problema ko na dapat ay ako lamang ang humaharap. Wala na rin kasi akong ibang malalapitan na tanging si Rita lamang ang pwede kong kapitan. Kaya kahit labag sa loob niya ang plano ko, ay sinuportahan pa rin niya ako sa plano kong pagpapalaglag, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makapit noon ang sanggol sa sinapupunan ko, Papa Dudut. Marami na akong ginawa pero wala pa ring senyales na makukunan ako.
Sinukuan na rin ako ni Rita dahil nakukonsensya na siya at nangako na lamang siya na hindi niya sasabihin kahit kanino ang ipinagbubuntis ko. Sinubukan pa nga niya akong kumbinsihin na huwag nang ituloy ang plano ko. Sinabi niya na masaya raw maging ina at napatunayan niya yon nang nagkaroon siya ng anak sa una niyang asawa. Hindi nga lang pinalad na tumagal sa mundo ang isinilang ni Rita. Bago mag-1 taon ang anak niya ay dinapuan ng sakit na dahilan para mamatayon. Nasaksihan ko kung paano na-depress si Rita sa pagkawala ng anak niya. Tinulungan ko siya para makapag-move on at hindi pa siya nagkaroong muli ng anak sa takot na baka hindi ulit mabuhay ng matagal. Papadudot doon ko nga napatunayan na tunay kong kaibigan si Rita. Nagawa pa rin kasi niyang akong intindihin sa plano ko kahit na alam niyang hindi makatarungan ang ginagawa ko lalo't na experience niyang mawala ng anak. Kaya naman minabuti kong wag na rin siyang pilitin pang tulungan ako para hindi na bumalik ang trauma niya. Marami akong sinearch sa internet kung paano ko madaling mapalaglag ang nasa sinapupunan ko. Sinubukan ko yung lahat pero wala talagang nangyari. Ewan ko ba noon at parang gusto ng Diyos na talagang ibigay sa akin yung sanggol sa tiyan ko. Kung hindi lang naman ako bagong promote ay baka naisipan ko pang wag ipalaglag ang anak namin ni Inton. Pero napaaga ang promotion ko at na-warningan na rin ako ng boss ko na wag muna akong magkakaroon ng anak. Tama naman kasi ang boss ko, Papa Dudut. Malaking sagabal nga ang anak sa trabaho ko lalo't nagsisimula pa lamang akong umangat. Gusto ko noon na magpakitang gilas sa boss ko. Kaya ako pinush na ipalaglag ang nasa tiyan ko. May nabasa ako na makakatulong kung magbubuhat ako ng mabibigat na bagay. Ginawa ko yon araw-araw at napansin ako ni Inton. Kinabahan ako na baka makahalata siya pero nag-alala lamang pala siya, Papa Dudut. Ana May, di ka pa papagod? Bakit? Kanina pa ba ako tumatakbo sa isip mo? Nagawa mo pa talaga magbiro ah. Ayos lang naman ako. Day off mo ngayon pero di ka naman nagpapahinga. Kanina ka pang madaling araw naglilinis dito sa bahay. Tapos ngayon nagbubuhat ka naman ng mabibigat. Ayos nga lang ako. Gusto ko lang naman na maging masinop dito sa bahay. Ano bang masama dun? Pwede naman tayong kumuha ng kasambahay eh. Nakakatakot. Baka mamaya pag nakawan pa tayo. Eh di, kumuha tayo sa agency. Gusto ko pa rin hands-on ako sa pag-aasikaso dito sa bahay. Nakakapanibago lang. Bakit ka naman naninibago? Dati kasi ako madalas na maglinis dito sa bahay. Masama bang magbago? Ayaw mo bang tulungan kita? Sige, magtulungan tayo. Ay hindi, kaya ko na to. Mas pulido ako maglinis kesa sa'yo. Yabang naman nito. Minsan ka nga lang ako maglinis eh. Nakaka-proud lang kasi. Sige na, pumunta ka na lang sa kwarto at maglaro ng video games mo. Hayaan mo na ako dito. Malinis naman na tong bahay. Ipahinga mo na yan. Nakukulangan ako eh. Ako nang tatapos nung iba. Tara na muna sa kwarto. Manood na lang tayo ng movie. Gusto ko pang maglinis. Tsaka hinihintay ko pa yung mga galon ng mineral water natin. Nagpa-deliver ako. Eh, puno pa yung mga nasa kusina ah. Bumili ako ng mga bagong galon. Nakasale kasi online eh. Para hindi na tayo nabibitin. Lumalakas na kasi akong uminom ng tubig lately. Ako nang bahala. Ibigay mo yung number ko ron sa magde-deliver para ako na yung sasalubong mamaya. Ako na. Gusto kong ako magbuhat. Ha? Bakit? Nabibigatan ka na nga sa 1 kilong bigas eh. Grabe mo naman akong maliitin. Sinasabi ko lang sa iyo yung totoo ah. Tsaka huwag ka masyadong nagbubuhat ng mabibigat. Magandang exercise yun. Para na rin ako nag-gym. Nananaba na rin kasi ako eh. Parang di naman. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinaka-sexy sa lahat. Bola. Wala na kasi akong kasyang damit. Nananaba na talaga ako. Ikaw kasi, puro tayo samgyupsal. Nasisi pa ako eh, ikaw tong lagi nag-aaya. Kaya nga hayaan mo na ako magbuhat, magpakapagod dito sa bahay. Para naman makapag-exercise na ako. Kailangan ko na rin magpa-sexy kasi gusto ko nang mag-beach tayo. Okay, sige pero maglilinis ka lang ah.
Huwag ka magbubuhat. Kailangan mataw ng muscles ko. Kailangan ko magbuhat. Ayoko. Hindi naman ako magpapakamaskulada. Ano ka ba? Hindi naman yun eh. Natatakot ako baka bumaba yung matres mo. Ha? Eh di ba sabi ng matatanda, nakakababa ng matres yung pagbubuhat ng mabibigat? Oo, tapos? Baka mahirapan tayong makabuo niyan. Ayan ka na naman, Inton eh. Alam ko di ka pa ready ngayon. Okay lang yun sa akin. Hihintayin ko hanggang maging ready ka. Alam ko matindi pa yung pressure sa'yo sa work mo, kaya willing naman ako maghintay. Pero sana wag kang gumawa ng bagay na magpapahirap sa atin para makabuo. Para kapag ready ka na, madali na lang. Gawa-gawa lang yan ng mga matatanda. Mas maganda ng sigurado. Wala namang masama kung susubukan, di ba? At para hindi na humaba pa ang usapan namin ay pumayag na lamang ako noon sa gusto ni Inton. Siya na lamang ang bumuhat ng mga pinadeliver kong tubig. Nasira na naman ang plano ko. Na-stress pa ako lalo dahil kahit magdamag na akong nagpakapagod sa paglilinis at pagbubuhat ay wala pa ring senyales na makukunan ako. Nang nakatulog nga si Inton ay nagkulong ako sa banyo para tahimik na umiyak. Nadala na rin siguro ako ng stress na humalo pa sa hormones ko kaya napaiyak na lamang ako. Hindi naman ako iyakin, Papa Dudut, at sadyang hindi ko na lang talaga alam noon kung ano ang nangyayari sa katawan ko. Binilungan ko pa ang tiyan ko at nakiusap na sana ay bumigay na yung kapit ng sanggol. Napikon pa ako at saka pinagsusuntok ang tiyan ko. Para na akong nasisirain ng bait dahil sa mga ginagawa ko sa sarili ko. Wala na lang kasi akong ibang mahanap na solusyon noon para malaglag yung anak namin ni Inton. Pagkalabas ko ng banyo, nagpunta naman ako sa kusina. Binuksan ko ang ref at kinuha ang alak ni Inton. Nagpakalasing ako noon sa pag-asang makatulong yon sa pagkawala ng bata sa tiyan ko. Nalasing na ako ng todo, Papa Dudut, at hindi ko na namalaya na nakatulog na ako sa sala. Kung hindi lang ako ginising noon ni Inton ay hindi ko pa mamamalayang tumirik na ang araw. Napabangon ako bigla dahil late na ako sa trabaho ko. Walang pasok noon si Inton kaya na-late din siya ng gising. Hindi naman siya nagulat na wala ako sa kama pagkagising niya. Akala niya raw ay pumasok na ako sa trabaho dahil hindi niya ako nadatnan sa kama. Nagmadali akong umalis ng bahay at inabutan pa ako ng matinding traffic. Panay na noon ang tawag ni Miss Joy sa akin pero hindi ko sinagot dahil sa takot. May nakaschedule kasi kaming meeting na dalawa dahil may kailangan pa kaming i-assess na appeals sa mga kliyente namin. Naiyak na ako habang nasa loob ng taxi. Nasigawan ko pa yung taxi driver dahil inikot pa niya ako. Hindi na lamang ako pinatulan dahil babae raw ako. Nung nakababa na ako ng taxi ay nagmadali ako para sumakay ng elevator pero sira pala yon. Kaya napilitan akong gamitin ang hagdanan. Ilang beses pa akong natapilok dahil sa pagmamadali ko, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Sorry po, Miss Joy. Di mo man lang sinagot yung mga tawag ko. Naka-silent po kasi yung phone ko eh. Hindi yan excuse. Alam mo nang late ka pero di ka man lang nag-update? Hindi po kasi nag-alarm yung phone ko. Pasensya na po, hindi na po mauulit to. Talagang hindi na dapat. Kabago-bago mo pa lang na senior associate, ganito agad yung mangyayari? Sorry po talaga. Kung ganito lang ang aasahan ko sa'yo, sabihin mo na agad para makakuha ko ng kapalit mo. Naku, wag po. Ngayon lang po to nangyari, ma'am. Ano ba inaamoy ko sa'yo? Nakainom ka ba? Kagabi po. Di ka man lang ba naligo o nag-mouthwash man lang bago ka humarap sa akin? Nagmamadali na po kasi ako eh. Nagbihis lang po ako kagad tapos dumiretso na po ako dito. So ine-expect mo na papayagan kitang humarap ng ganyan sa mga kliyente natin mamaya? Kliyente? Ano po bang meron mamaya? Hindi mo man lang ba binasa yung email ko sa'yo kagabi? Hindi po eh. Babasahin ko na po ngayon. How irresponsible!
Irresponsible, Anna May! Miss Joy, akala ko po kasi re-reviewin lang natin yung appeals ng clients. Yun ang usapan last Friday. Pero nag-email ako sa'yo kagabi na may meeting tayo ngayon kasama ang mga kliyente natin. Sorry po talaga, Miss Joy. Aayusin ko po to. Wala na rin naman akong magagawa. Ilabas mo na yung hard copy ng data na napirmahan ko last Friday. Ipasa mo kay Rita para makagawa siya ng scanned copies na gagamitin para sa presentation mamaya. Miss Joy, Ano na naman? naiwan ko po yung hard copy eh. Ano ba, Anna May? In less than 3 hours, darating na yung clients natin. Tatawagan ko po yung asawa ko. Ipapadeliver ko po dito. Mabilis lang naman po yun. Akala ko pag pinromote kita, mababawasan ang stress ko. Hindi ko alam na madadagdagan lang pala. Miss Joy! Aray! Bakit ka umaaray dyan? Aartihan mo ba ako para makalusot ka ngayon sa kasalanan mo? Hindi po. Sumakit lang ang ulo ko. Hangover lang po siguro to. Lumabas ka na muna ng office ko. Naiinis ako sa'yo. Uminom ka ng maraming kape at tubig para bumaba ang hangover mo. At utang na loob. May shower room tayo sa 4th floor. Maligo ka, mag-toothbrush ka para hindi naman nakakaya sa mga kliyente natin mamaya. Opo. Lumabas ka na! Ano, May? Po? May tagus ka. Takpan mo ng blazer mo. Aayusin ko po, ma'am. Anna May! Rita, tulungan mo ako. Nakunan na yata ako. Hala, Diyos ko! Halika na nga sa ospital! Hindi pwede. Tulungan mo lang ako pumunta sa shower room sa 4th floor. Maliligo lang ako. Ano ba, Anna May? Delikado na tong kalagayan mo eh. Please, Rita. Tara na sa ospital. Yun ang kailangan mo. Rita naman eh. Uy, Anna May! Diyos ko, Anna May, gising! Tulong! Tulungan niyo kami! Nag-blackout na ako noon, Papa Dudut, at hindi ko na nga namalayan na dinala na ako sa ospital. Si Rita ang umasikaso sa akin noon at hindi niya tinawagan si Inton dahil hindi pa siya sigurado kung alam na ng asawa ko ang totoong kalagayan ko. Pinakiusap ko sa kanya na huwag niyang sabihin kay Inton ang pagkaka-ospital ko noong nagkamalay na ako. Hindi naman ako nakunan, Papa Dudut, nag-spotting lamang ako at naagapan naman kaagad. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon dahil hindi pa rin ako nakunan. Si Rita na ang nagbalita kay Miss Joy na na-ospital ako pero hindi niya sinabi na nag-spotting ako. Sinabi lamang niya na over-fatigue ako at kailangan kong magpa-confine. Nag-worry naman ang boss ko pero hindi para sa akin, kundi para sa meeting namin ng araw na yon. Kahit nasa hospital na ako noon ay pinasend pa rin niya sa akin lahat ng kailangan niya para sa meeting. Tinulungan naman ako ni Rita para mapagaan ang trabaho ko. Nakonsensya ako dahil iniwan ko mag-isa si Miss Joy sa meeting na dapat ay andon kaming dalawa. Sinabi ko na lamang na babawi ako sa kanya kapag bumalik na ako sa trabaho. Sinabi niyang madaling ko na raw ang pag-recover dahil matatambakan na ako panigurado ng mga trabaho. Nakiusap ako sa ospital na i-release na ako bago gumabi. Ayaw sana nila noon dahil kailangan ko pa raw magpahinga at i-observe. Sinabi kong magpapahinga na lamang ako sa bahay at mag-a-update ako kung merong mang mangyayari sa akin. Sinabi ko na si Rita na ang mag-asikaso sa akin. Wala rin silang nagawa kundi ang payagan ako. Inasikaso po ni Rita lahat ng kailangan para makalabas na ako. Binili niya lahat ng gamot na kakailanganin ko. Pagkatapos noon ay pinayagan na rin kaming umalis after kong maklear. Pagka-uwi ko ng bahay ay nakatulog pa si Inton. Mabuti na nga lang at nakatulog pa noon si Inton dahil nakapag-usap pa kami ni Rita sa mga dapat naming gawin. Binili niya sa akin lahat ng mga sinabi ng doktor at pagkatapos noon ay hinintay niyang magising si Inton para sabihin na nahimatay ako sa opisina dahil over-fatigue ako. Nakita ko ang pag-aalala ni Inton sa akin. Naiyak na lamang ako dahil kailangan ko pa ring ilihim sa kanya ang lahat. Nung nakaalis na si Rita ay saka napaiyak si Inton.
Natakot daw siya sa kalagayan ko at inasikaso niya ako buong magdamag. Konting galaw ko noon sa kama ay nagpapanik na siya. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung sasabihin ko ba sa kanya ang kalagayan ko o baka may tsansa pang mawala ang nasa sinapupunan ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sick leave ako ng 8 araw sa trabaho. Pero kahit na ganun pa man ay sinigurado kong makapag-send pa rin ako ng mga kailangan ni Miss Joy. Alam kong binilin sa akin ng doktor na umiwas sa stress dahil baka maulit ang spotting ko, pero hindi ako nakinig, Papa Dudut. Ilang beses ding tumawag si Rita sa akin para ipaalala na kailangan kong magpahinga. Alam kasi niyang nakikipag-usap pa rin ako noon kay Miss Joy. Sinabi kong ayos na ako at mabilis lamang akong nakarecover. Ilang beses akong pinagalitan ni Rita at nanakot pang isusumbong ako kay Inton. Tinawagan ko na lamang siya dahil alam kong hindi niya yon kayang gawin. Ilang beses din akong nahuli ni Inton na nagbubukas ng laptop para sagutin ang mga email ni Miss Joy. Pinagsabihan niya ako na huwag ko na raw munang isipin ang trabaho. Sinabi niya na importanteng maging maayos ang kalagayan ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ako pwedeng mag-relax lalo't bago pa lamang ako sa posisyon ko. Alam ko noon na ayaw tanggapin ni Inton ang mga sagot ko pero ayaw na lamang niyang makipagtalo para hindi na ako ma-stress pa. Na-depress ako, Papa Dudut. Nasa kama lamang ako ng halos ilang oras at dinadala lamang ni Inton lahat ng mga kailangan ko. Siya na nga rin ang nagpapaligo sa akin dahil minsan ay nahihirapan na po akong tumayo. Wala rin akong naging libangan noon dahil ayaw niyang mag-Facebook ako. Marami raw kasing nakaka-stress na balita at hindi magandang mababasa sa Facebook. Kahit ang mga pinapanood kong mga suspense at crime series ay hindi ko na naituloy dahil makakadagdag daw yon sa stress ko. Sinunod ko na lamang ang lahat ng gusto ni Inton para hindi na kami magtalo pa. Wala pa kasi akong lakas noon para makipagtalo sa kanya at ayokong mag-spotting muli lalo't andon siya. Hindi ko pa rin nasabi sa kanya na buntis ako, Papa Dudut. Nagtatalo pa rin noon ang loob ko kung aaminin ko ba sa kanya o hindi ang katotohanan. Wala pa rin akong balak noon na ituloy ang ipinagbubuntis ko at gusto ko noong ipalaglag ang nasa sinapupunan ko at naisip kong baka pumayag si Inton kapag nilatagan ko siya ng mga kadahilanan. Alam ko maunawaan ni Inton ang lahat kaya naisip kong sosoportahan niya ako sa mga gusto ko. Pinagluto kita ng pancakes at bacon. Alam kong paborito mo to. Salamat, pero wala pa akong ganang kumain eh. Eh hindi ka pa nga kumakain mula kanina eh. Hindi pa ata ako natutunawan. Baka dahil yan sa stress. Teka, tatawag ako sa doktor. Wag! Baka kasi mahimatay ka na naman eh. Tapos… Ilapag mo na lang dyan yung pancakes at bacon. Kakainin ko mamaya. Pwede bang ipagtimpla mo ko ng kape? May fresh milk sa ref. Ima-microwave ko na lang para mainitan din ang sikmura mo. Ayoko ng gatas, nasusuka ako eh. Kape ang gusto ko. Hindi ka pwede magkape. Paggabi na oh. Baka di ka makatulog niyan. Wala nang epekto ang kape sa akin. Meron pa rin yan. Kung gusto mo ng kape, pagtitimpla kita ng decaf. Wag na nga lang. Huwag ka naman magtampo dyan. Gusto ko lang naman kasing maayos ang sleeping schedule mo. Eh maayos naman na eh. Hindi pa rin kaya. Ilang beses kitang nahuling dilat pa ng madaling araw. Ana May, wag nang matigas ang ulo. Konting tiis lang ha? Eh ano pa bang magagawa ko? Ngayon lang to, promise. Para rin sa'yo to. Oh, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Wala. Magsabi ka please. Nag-aalala ako sa'yo eh. Mas lalo lang ako nai-stress kapag ganyan ka eh. Hindi ko kasi mapigilan. Alam mo namang pagdating sa'yo, mahina ako. Salamat Inton ha. Di mo kailangan magpasalamat. Gusto kong alagaan ka. Hindi lang doon.
Para saan? Kasi kaya mong intindihin ako eh. Ganon ka rin naman sa akin ah. Kaya mong intindihin na hindi pa ako handang magkaroon tayo ng anak. Huwag na nating pag-usapan yan. Baka ma-stress ka lang. Pag-usapan na natin to. Next time na lang kapag naka-recover ka na, okay? Ngayon na sana. Bakit bigla mo namang gustong pag-usapan? Kasi deserve mong malaman ng totoo. Anong totoo? Inton, Ano yun? Sabihin mo lang. kaya mo pa ba akong intindihin? Trabaho ko nang intindihin ka mula nang naging tayo, di ba? Pag nasanay na ako sa trabaho ko, pwede na tayong bumuo ng pamilya. Ana May, Ano yun? kung alanganin ka pa, kung hindi mo pa gusto at di mo pa kaya, okay lang. Huwag mo ko intindihin. Pero di ba gusto mo nang magkaanak tayo? Oo, gusto ko. Pero mas gusto kong masaya ka. At kung trabaho mo ang magpapasaya sa'yo, ibibigay ko na yan sa'yo. Makakapaghintay naman ako eh. Andito lang naman ako. Di ako mawawala. Sorry ah. Sorry talaga sa lahat. Shh! Huwag ka nang umiyak, please. Sorry, Inton. Sorry. Tana, wala kang dapat ikasorry. Papadudot naiyak ako dahil nakokonsensya na ako. Binala kong sabihin kay Inton na buntis ako pero hindi ko pa rin nagawa. Alam kong marami siyang magiging tanong noon at hindi pa ako handang sagutin ang lahat. Pinagpatuloy niya ang pag-aalaga sa akin at never siyang gumawa ng dahilan para ma-stress ako. Nasa kama lang din siya noon lagi para tabihan ako kahit masakit na ang ulo niya dahil sa kakahiga. Nag-leave din siya sa trabaho niya para maasikaso ako. Inaral niyang lutuin ang mga paborito kong pagkain para ganahan akong kumain. Namayat ako ng mga nakaraan dahil hindi ako masyadong kumakain. Kung kumakain man ako noon ay konti lamang at madalas ay sinusuka ko lamang. Hindi naman ako nahuling nagsusuka ni Inton, yon ang kinakatakutan kong mahuli niya dahil baka mapaisip na siya. Napapadalas na noon ang hilo at pagduduwal ko, papadudot. Patuloy ko pa rin iniipit noon ang tiyan ko para hindi makahalata si Inton. Mabuti na lamang at hindi pa ganoong kalaki ang tiyan ko kaya hindi rin nakikita ni Inton ang difference sa dati kong katawan. Sinalumunan ni Rita ang ibang mga trabaho ko habang wala ako. Hindi rin nakontento si Miss Joy na si Rita ang katulungan niya sa trabaho ko. Kahit nga meron pang humahalili noon sa akin ay hindi pa rin umuubra sa kanya. Kaya naman tinatawagan pa rin niya ako kahit nga alanganin pa na oras. Perfectionist kasi at workaholic din si Miss Joy. Kaya malaki ang naging respeto ko sa kanya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kaya hindi rin ako makatanggi noon sa mga inuutos niya, papadudot. Inisip ko na nga lang na para yon sa ikatatagal ko sa trabaho at syempre para sa paglago naming dalawa. Kahit nga nangihina na ako noon ay sinusubukan ko pa rin ipagpatuloy ang trabaho ko kahit dapat ay nagpapahinga ako. Sinabihan na ako ulit ni Inton na huwag munang magtrabaho. Kaya sa banyo ko dinadala noon ang laptop ko para doon mag-send na mga kailangan ni Miss Joy. Ginawa ko naman ang lahat para ma-impress sa akin ang boss ko. Pero mukhang wala siyang balak na makontento sa mga ginagawa ko. Papadudot nahihirapan na ako pero kailangan kong mag-perform sa trabaho ko. Hello, Miss Joy? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Bakit ngayon ka lang sumagot? Kumain po kasi kami ng asawa ko kaya hindi ko napansin na tumatawag kayo. Tapos naka-silent pa tong phone ko. Eh di sana dinala mo yung cellphone mo sa tabi mo para nakita mo agad. O kaya nilakasan mo yung ringtone. Hindi na po mauulit, ma'am. Alam mong marami tayong kailangang habulin.
Nasabihan ko naman po si Rita na tulungan kayo nung reliever ko. Eh ano bang magagawa ni Rita? Wala rin naman siyang alam. Naturuan ko naman po siya. Puro lang utak nun. Ano ba bang aasahan mo ron? Pasensya na po. Aalalayan ko naman. Baka dinadahilan mo lang yan para di ka pumasok sa trabaho, ha? Bakit ko naman po gagawin yun, ma'am? Katamaran, ganon. Kahit nga po nanghihina na ako, ginagawa ko pa rin lahat ng pinapagawa niyo sa akin eh. Nakasick leave na ako pero tinatadtad niyo pa rin ako ng trabaho. Kasi alam kong kaya mo naman. E paano po kung hindi? Nagawa mo naman lahat ng pinapagawa ko nung nakaraan, di ba? Paano bang hindi mo kaya? Miss Joy, Boss mo ba yung kausap mo? Inton. Akin na yung cellphone mo. Hello, ma'am? Sino to? Si Inton po ito, asawa ni Ana May. O bakit? Nag-uusap kami ng asawa mo, wag kang bastos. May sakit po ang asawa ko. Ma'am, bago niyo po siya ratratin ng trabaho, baka po pwedeng hintayin niyo na muna siyang makarecover. Papasok naman po siya agad sa trabaho pag nagkataon eh. Ang daming nakatambak na trabaho rito na dapat siya ang umaasikaso imbis na ako. Naka-sick leave po siya, ma'am. Ang haba ng sick leave niya, ha? Hindi na makatarungan. Paano po bang hindi makatarungan? Eh halos patayin na niya yung sarili niya sa pagtatrabaho. Minsan lang siya nag-leave pero parang masama pa rin. Hindi mo kasi naiintindihan. Ang daming trabaho rito. Hindi na po niya kasalanan yun dahil karapatan naman niyang magpahinga. Sa ilang taon niya nagtatrabaho dyan, di ko pa siya nakita nag-leave kahit may masama siyang nararamdaman. Eh sinong gagawa ng mga trabaho niyang iniwan dito? Di po ba dapat merong ibang taong sasalo niyan? Siguro naman po may mga ganitong kaso na sa office niyo. Sigurado rin akong meron naman kayong ibang pagpapasahan yan. Ayaw niyo lang. Kasi si Ana May ang kailangan ko. Pero kailangan din po ni Ana May na magpahinga. Tama na, Inton. Akin na nga yung cellphone. Pero Ana May… Inton, please. Ay, ewan ko na talaga. Oh, kausapin mo boss mo. Hello, Miss Joy. O ano na? Mabuti nakausap na uli kita. Magre-resign na po ako. Ano? Buntis po ako, Miss Joy. Pasensya na po pero uunahin ko na ngayon ang kapakanan ng anak ko. Hindi ka pwedeng mag-resign, Ana May. Nakapirma ka ng kontrata, idedemanda kita. Ma'am, baka ako pa po magdemanda sa inyo. Inilalagay niyo po sa alanganin ng buhay ko at buhay ng anak ko. Ana May, mag-usap tayo. Huwag kang magpadalos-dalos. Sige na, Miss Joy. Bye. Buntis ka? Oo, Inton. Magtatatlong buwan na. Papadudot na pilitan akong aminin kay Inton ang lahat. Sinabi ko rin sa kanya na binala kong ipalaglag ang anak namin. Hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko pero pinilit niyang unawain yon. Sinabi niyang nadala lamang ako ng emosyon at pressure sa trabaho. Naiyak ako lalo dahil hindi ko inakalang mas maunawaan pa ni Inton ang kalagayan ko. Inihingi ko ng tawad ang mga nagawa ko. Sinabi niyang ayos na raw yon dahil hindi naman natuloy na nakunan ako. Matapos sa naging usapan namin yon ay niyakap niya ako, papadudot. Nakita ko sa kanya na masaya na siya. Panay ang hawak niya noon sa tiyan ko, hindi siya makapaniwala noon na magiging ama na siya. Sa unang beses ay naramdaman kong tama lang na hindi ko na itinuloy ang plano kong ipalaglag ang anak namin. Doon ko naramdaman na gusto ko na ring maging isang ina. Kaya naman sinukuan ko ang trabaho ko dahil yon ang dahilan kung bakit naisip kong patayin ang sarili kong anak. Sinamahan niya akong magpa-check up kinabukasan para malaman ang kalagayan ng anak namin. At sa awa naman ng Diyos ay walang nakitang hindi maganda ang doktor sa kalagayan naming mag-ina. Nag-file na rin po ako ng immediate resignation sa trabaho. Pinilit pang harangin yon ni Miss Joy pero hindi na ako nagpapigil pa. Inalok pa niya ako ng mas malaking sahod at mas komportabling oras ng trabaho pero pareho kong tinanggihan yon. Wala akong ibang naging gusto kundi ang makapagpahinga at ayusin ang buhay ng magiging anak ko. Malaki po ang naging kasalanan ko sa mag-ama ko dahil mas inuna ko ang trabaho kung wala namang pakialam sa akin. Na-realize ko na hindi naman ako mamahalin at aalagaan ng trabaho ko tulad ng ginagawa sa akin ni Inton. Naisip ko rin na kapag namatay ako ay madali lamang akong papalitan sa trabaho. Baka nga hindi pa ako naililibing
ay may nakuha na kagad silang kapalit ko. Hindi muna ako naghanap ng trabaho at nag-focus muna ako sa ipinagbubuntis ko habang inaasikaso naman ang nalalapit naming kasal ni Inton. Hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat po sa pagbasa at pakikinig ng aking kwento, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ana May. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Panahon ngayon, mas minadali na ang bawat transaksyon dahil sa internet. Isang pindot lang ay mabilis nang dumarating sa ating pinto ang bawat pangangailangan natin. Marami ang umaasa na tulad nito ay sana'y ganun lang din kadali ang makahanap ng love life. Ikaw kapuso, may napala ka na ba sa kaka-online shopping? Dear Papa Dudut, hello po sa inyo. Ako po si Almira, 27 years old at may sekreto po akong sasabihin sa inyo. Isa po ako sa mga naa-addict ngayon sa online shopping. Opo, tama po ang narinig ninyo. Halos lahat na ng kailangan ko sa buhay ay ino-order ko na online. Kaliwat kanan ang pag-a-add to cart at pag-checkout ko sa mga bagay na minsan ay kailangan at minsan ay mga gamit na nabubudol akong bilhin. Sobrang convenient po kasi nito dahil hindi mo na kailangang lumabas at makipila pa para lamang bumili ng gamit. Papa Dudut, hindi ko inakala na sa pag-add to cart ko lang din pala mahahanap ang mailap na love life na matagal ko nang hinihintay. Bago ko po simulan ang kwento ko sa inyo ay babahagi ko muna ang buhay ko. Mag-isa akong nakatira ngayon sa isang apartment sa Mandaluyong, Papa Dudut. 20 years old pa lamang ako noon ay bumukod na ako sa pamilya ko. Hindi kasi naging maganda ang tahanang kinalakhan ko, Papa Dudut. Isa po akong bastarda o sa madaling sabi anak po ako sa labas. 10 years old lamang ako noong makulong ang nanay ko matapos mag-amok dahil lulong sa droga. At dahil wala nang ibang mag-aalaga sa akin ay kinupkup ako ng tatay ko at dinala sa bubong kasama ang totoo nitong pamilya. Hello, Almira. Hello po. Bakit hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo? Di ka ba nagugutom? Hinihintay ko po si Mama eh. Baka po umuwi na siya ngayon. Maghahati kami sa pagkain ko. Alam mo ba kung saan nagpunta ang mama mo? Kinuha po siya ng pulis kahapon eh. Inaway kasi niya yung kapitbahay namin. Sa tingin ko, matatagalan pa bago makauwi ang mama mo eh. Paano yan? Saan po ba yung presinto? Hahanapin ko na lang po siya para makauwi na siya. Hindi ganun kadali yun eh. Saka medyo malayong pinagdalan sa kanya. Makukulong po ba si Mama kasi inaway niya yung kapitbahay namin? May ginawa kasi si mama mo na hindi maganda. Kaya kailangan na doon na muna siya sa mga pulis tumira. Hindi bale, ipinagkatiwala ka naman niya sa akin. Kaya simula ngayon, ako na muna mag-aalaga sa'yo. Kaibigan ka po ba ni Mama? Kayo ba yung bagong boyfriend niya? Hindi niya ako boyfriend. Dati, oo. Pero ngayon hindi na. Ako pala si Samuel. Kilala mo ba ako? Hindi po. Sino po ba kayo? Baka hindi pa nakukwento sa'yo ng mama mo. Ako ang papa mo, Almira. Talaga po? Paano po nangyari yun? Noon kasi, nung mga bata pa kami, ako yung boyfriend ng mama mo.
Bakit ngayon iba na po yung boyfriend niya? Yung boyfriend niya po ngayon, lagi po akong pinapagalitan. Lagi po niya akong pinapalo. Kasi hindi nag-work yung relationship namin noon. May iba akong priority tapos si mama mo naman, may iba ng gusto kaya naghiwalay kaming dalawa. Paano ko po kayo naging tatay? Bago kami naghiwalay ng mama mo, buntis siya. At ikaw yung pinagbubuntis niya. Kung alam niyo palang buntis si mama, bakit niyo po siya iniwan? Hindi ko naman gustong iwan kayo eh. Hindi na ako love ng mama mo noon. Kaya tinanggap ko na lang yun. Nung ipinanganak ka, ayaw niya ako ipakilala sa'yo hanggang sa nakahanap na ako ng ibang babae na pinakasalan ko. May pamilya na po ba kayo? Meron na. May 3 kang kapatid. 2 babae at saka 1 lalaki. Sigurado ako matutuwa sila kapag nalaman nilang may isa pa silang kapatid. Ayoko pong sumama sa inyo. Antayin ko na lang po si mama. Hindi pwede yun. Nagkausap na kami ng mama mo. Sabi niya, sa akin ka na muna titira hanggang sa makabalik siya. Kailan po ba siya babalik? Yan ang hindi ko alam. Pero habang naghihintay ka sa pagbabalik niya, doon ka muna sa amin. Okay? Sige po. O sige na. Kainin mo na yung pagkain mo para makaalis na tayo. Malayo po ba yung bahay niyo? Medyo malayo, pero may sasakyan naman tayo. Sa sasakyan ko na lang po kakainin to. Pwede naman. Ano, alis na tayo? Excited na ako ipakilala ka sa mga kapatid mo. Papa Dudut, hindi na po bumalik si Mama simula ng araw na yon. Doon na po ako tumira sa pamilya ni Papa kasama ang bago kong pamilya. Kumpara sa dati naming bahay na pinagtagpi-tagping plywood at yero ay maganda at maayos ang bahay nila Papa. Akala ko noon ay gaganda na ang buhay ko simula noong lumipat ako kina Papa, yun pala ay mas lalala pa ang naging buhay ko sa kanila. Sa katunayan ay parang kahawig nga ng buhay ni Cinderella ang naging buhay ko, Papa Dudut. Meron po akong 2 evil stepsister at 1 evil stepbrother na sinamahan pa ng 1 evil stepmother. Sa kanilang lahat ay si Papa lang ang masaya sa pagiging parte ko ng pamilya nila. The rest ay itinuring na akong sampid na parang peste sa kanilang pamamahay. Tuwing nasa trabaho si Papa ay ginagawa akong katulong ng stepmom ko. Ako ang naglalaba ng mga damit nila, ako ang nagluluto ng pagkain nila at tagahugas at tagalinis ng buong bahay. At puro ako lamang yon, Papa Dudut. Okay lang naman sa akin dapat yon dahil nasanay na akong magbanat ng buto kahit bata pa lamang ako dahil wala rin namang kwenta ang mama ko noon. Ako na ang bumubuhay sa sarili ko kaya sanay na ako sa mabibigat na mga gawain. Ang hindi ko lang kinaya ay ang panlalait nila sa akin. Inaalila nila ako at itinuturing na mababa pa sa pinakababang uri ng insekto. Lahat ng yon ay sinolo ko na lamang habang tumatanda ako. Alam ko naman kasi kung saan ako lulugar, Papa Dudut. Anak lamang ako sa labas at wala akong karapatang magreklamo dahil nakikitira lamang ako sa kanila. Ayoko na sa aking magsimula ang gulo dahil mabait ang tatay ko at ayokong sirain ang pamilya niya. Kaya naman sa pagtanda ko ay sinanay ko na ang sarili ko sa pang-aalipusta sa akin ng step family ko, Papa Dudut. Bernadette, eto na yung uniform na pinapaplansya mo. Ang tagal mo! Kanina ko pa yan hinihintay. Late na ako sa klase ko eh. Sorry ha, pinagsaing pa kasi ako ng mama mo eh. Ano? Hindi ka pa nakapagsaing? Huwag mong sabihin hindi ka pa nakapagluto ng breakfast. Meron na, nakapaghanda na ako. Kumakain na nga sila sa baba eh. Ikaw nagiging batugan ka na. Dapat automatic na yung pagpaplansya mo ng mga damit namin. Pagising namin, dapat may nakahanda ng pagkain. Hindi yung kailangan ka pa naming utusan. Tagal-tagal mo nung nakatira dito, hindi mo pa rin alam ang ginagawa mo. Araw-araw ko namang ginagawa yan.
Ngayon lang na hindi ko nagawa kagad kasi tinanghali ako ng gising. Kasi naman, feeling anak ka na ngayon. Porke mabait sa'yo si Papa, nagbubuhay prinsesa ka na? Tandaan mo, anak ka lang sa labas. Kailangan mong pagtrabahuhan lahat ng pinapakain namin sa'yo. Alam ko naman yun. Simula nung unang tapa ko pa lang sa pamamahay na to, alam kong hindi na ako tanggap sa pamilyang to. Hindi mo ako gusto na nandito ako. Ikaw, ang mga kapatid mo, pati na yung mama mo. Alam ko lahat yun. Ramdam ko ang galit nyo sa akin. Hindi nyo na kailangan pang sabihin. Aba malamang, anong inaasahan mo? Tanggapin ka namin with open arms? Sinong tanga naman na magkakagusto makasama sa iisang bubong ang kapatid nila sa labas? Bakit ba galit na galit kayo sa akin? Hindi ko naman ginusto maging anak sa labas Hindi ko naman pinilit ang sarili ko na tumira dito. Si Papa yung kumupkup sa akin. Siya yung nagdesisyon na kunin at alagaan ako. Alam mo kung bakit galit na galit kami magkakapatid sa'yo? Kasi ikaw ang dahilan kung bakit hindi na katulad ng dati ang pagsasama nila Mama at Papa. Simula nung dumating ka rito, hindi na maganda ang relasyon nila. Lahat ng yun, kasalanan mo. Para kang anay na nagsusumiksik sa buhay namin at unti-unting sinisira ang pamilya namin. Huwag mong ipasa sa akin ang mga kakulangan ng nanay mo. Sa totoo lang, kung ako si Papa, mawawalan din ako ng gana sa nanay mo. Biruin mo, hindi na nga siya marunong magluto. Pati panty niya, ako pa naglalaba. Hindi na ako magtataka kung ba't ganyan ang kinalabasan ninyo. Wala ring kwenta. Anong sabi mo? Gusto mo ulitin ko? Wala kayong... Ikaw ang walang kwenta! Walang saysay ang buhay mo tulad ng nanay mong drug addict! Bawiin mong sinabi mo! Huwag mong madamay-damay ang mama ko dito! At bakit hindi? Totoo naman na addict ang nanay mo eh. Hindi ba na-extend pa ang bakasyon niya sa kulungan? Kasi pati doon nagpupuslit siya ng drugs? Wala kang karapatang husgahan ng mama ko dahil hindi mo siya kilala! Wala akong time kilalanin ng mga taong basura tulad niyong mag-ina. Sumusobra ka na ha? Huwag mong hintayin maubos ang pasensya ko sa'yo! Bakit? Anong gagawin mo? Lalaban ka? Wala kang laban sa akin! Anong wala? Kaya kitang ingudngud sa simento! Nagtitimpi lang ako! Sige, gawin mo! Ilabas mo ang totoo mong ugali, hampas lupa! Talagang ayaw mong tumigil ha? Papadudot na uwi sa sabunutan ng tagpong yon at simula ng araw na yon ay naisip kong kailangan ko nang umalis sa malaimpyernong bahay na yon. Alam kong matagal na nila akong gustong palayasin doon kaya lagi nila akong sinusubukan. Ang hindi nila alam ay mas mahaba pa sa Great Wall of China ang pasensya ko. Kaso nga lang ng araw na nagkasagutan kami ni Bernadette ay sumabog na lamang ang galit ko na ilang taong ko ring kinikimkim. Nadismaya sa akin si Papa noong nalaman niyang basag ang bibig ni Bernadette dahil sinuntok ko ito. Pinagkaisahan ako noon, Papa Dudut, kaya ang ginawa ko simula ng araw na yon ay naghanap na ako ng trabaho at nag-ipon ako ng pera. Wala po akong tinapos. Hindi ako nakapag-aral dahil mas priority noon ni Papa ang 3 kong kapatid. Naiintindihan ko naman siya at wala akong sama ng loob sa kanya. Malaki na ang pasasalamat ko sa pag-aruga niya sa akin noon. Kahit gusto ko pa noong makasama si Papa ay nagpaubaya na lamang ako. Nang makaipon ay umalis ako sa kanilang poder at nagpakalayo-layo na. Wala mang pinag-aralan na isinikap kong buhay ng sarili ko ng mag-isa. Kung saan-saan ako nag-work at tumira para lamang buhayin ang sarili ko. Mahirap ang simula ng pagiging independent ko, Papa Dudut, pero masaya ako. Nasa wakas ay nakalaya na ako mula sa pang-aabuso ng mga taong inakala ko noon ay magiging pamilya ko na. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa paglayo ko mula sa mga taong umaruga sa akin ay doon ko lang napagtanto na sobrang hirap palang mamuhay mag-isa. 20 years old lamang ako noon, pagod ang kapalit ng pagkakaroon ng kalayaan para mabuhay ay kailangan ding kumayod. Pero kahit na ganoon ang nangyari ay wala akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko. Ganon na nga po ang ginawa ko, Papa Dudut.
Mas gugustuhin ko pa ang araw-araw na mapagod sa kakatrabaho kesa magpakapagod para sa mga taong kailanman ay hindi naman ako itinuring na kamag-anak. Hirap man ay sinubukan kong tumayo sa mga sarili kong paa for 5 years ay hinarap ko ang mundo ng mag-isa. Kung saan-saang trabaho ako lumipat hanggang sa makapasok ako sa pag-call center. Doon na po nagsimulang magkaroon ng balance ang buhay ko. Doon na nagsimulang umayos ang bawat araw ko. Papadudod sinanay ko ang sarili ko na huwag mag-depend sa ibang tao. Bawat pangangailangan ko ay ako ang nagpo-provide. Bawat problemang dumarating ay ako mismo ang nagbibigay ng solusyon. Total ay nakasanayan ko naman na simula bata pa lamang ako, ay maasahan ko na ang sarili ko at hindi na bago sa akin ang ganong klase ng setup. Lalo na nang dumating ang pandemic, malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi ako gaanong naapektuhan nito. Hindi ako gaanong naghirap noon, Papa Dudut, dahil may sarili akong ipon. Pagdating naman sa trabaho ay nakakapag-work from home ako, kaya tuloy-tuloy pa rin ang natatanggap kong sahod. Hindi rin naging problema na mag-isa lamang ako sa apartment dahil sanay na akong walang pamilya, walang kaibigan at walang kausap. Masaya na ako noon sa panonood ng mga drama online at eto na ang naging libangan ko ng ilang taon. Lalo na noong na-discover ko ang pag-online shopping. Sorry kuya ha, naka-headset kasi ako hindi ko narinig yung katok nyo. Okay lang ma'am, ito po yung parcel nyo. Salamat. Next time pwede nyong iwan na lang dun sa guard para hindi na kayo umakyat pa dito. Total bayad na naman yung mga ino-order ko. Wala yun ma'am, kung kasing ganda nyo rin lang naman ang aakyatin ko, walang problema kahit araw-araw pa. Lo, si kuya oh. Ma'am, pwede po bang makahingi ng pabor? Hihingi sana ako ng tubig. Kanina pa ako uhaw eh. Sige wait lang. Dito ka lang kukuha lang ako ng tubig sa loob. Heto tubig. Pasensya na hindi malamig ha. Kalalagay ko lang kasi sa ref Okay lang po. Salamat po. Mukhang napagod ka sa pagdi-deliver Opo hindi ko kinaya ang init. Pangatlong araw ko pa lang kasi sa trabaho kaya naninibago pa lang ako. Bago ka lang? Kaya naman pala. Ano nangyari kay Kuya Ramon? Siya kasi yung palaging nagdi-deliver sa akin dito Si Kuya Ramon ba? Nag-resign na yun. Lumipat sa ibang delivery service. Mas mataas daw sahod. Ay, totoo ba? Tapos ikaw ang pinalit? Ganun na nga po. Sayang naman. Kilala na kasi ako nun Alam na niya ang ginagawa sa mga parcel ko. Lagi siguro kayong order ng order no? Kaya pati delivery rider, kilala na kayo. Oo, since nung pandemic, nasanay na ako na dinideliver lahat ng pinamimili ko. Bawas hassle din kasi tsaka alam mo na, may virus pa kaya mas mabuti na yung maingat. Tama po kayo dyan. So, simula ngayon, ikaw na magdi-deliver sa mga parcel ko? Opo ma'am, dito sa area nyo ako nakatoka. Di ikaw na ang palagi ko makikita niyan. Kung madalas kayong umorder ng gamit online, malamang palagi nga tayong magkikita niyan. Mas mabuti siguro kung magpakilala na ako sa inyo. Rex pala pangalan ko. Oo, alam ko na yan. Nabasa ko na sa notification message nung app yung pangalan mo. Ako nga pala si Almira. Almira, ganda ng pangalan nyo Sinunod yan sa pangalan ng lolo at lola ko. Alejandro tsaka Casimira, kaya naging Almira. Galing naman. Ako, Rex lang. Tinamad siguro si nanay na pangalanan ako kaya Rex na lang. As in? Walang second name? Rex lang talaga? Wala.
3 letra lang, mas madaling isulat. Nakakainggit naman. Ako nga Almira Joy tapos ang haba pa ng last name ko. At least, bagay naman sa'yo yung pangalan mo. Kasing ganda mo. Ikaw baguhan ka pa lang pero nang haharot ka na ng customer Nagsasabi lang po ng totoo. Siya, sige na, may work pa ako. Eto po yung baso. Salamat sa tubig. You're welcome. Magmula noon ay si Rex na po ang taga-deliver ng mga ino-order ko online. Sa halip na iwan sa guard ng mga parcel ko tulad ng utos ko ay mas pinipili pa rin ni Rex na dalhin ito mismo sa apartment ko. Hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya, Papa Dudut, dahil mabait naman si Rex. Masiyahin siyang tao at palakwento at minsan nga ay lagi niyang hinuhuling ipadala ang parcel ko para bago siya mag-out sa trabaho ay nakakapagkwentuhan pa kami. Hindi ko ina-expect na sa pagtagal ng panahon ay mapapalapit ako kay Rex, Papa Dudut. Nabuo ang pagkakaibigan namin noong minsang mag-text siya sa akin. Kung tutuusin ay bawal daw sa trabaho na gamitin sa personal ang phone numbers ng mga customers. Pero nagpaalam naman sa akin si Rex. Isa pa hindi naman issue sa akin yon dahil may tiwala na ako sa kanya ng mga panahong yon. Sa mga sumunod na buwan ay mas lumalim pa ang ugnayan naming dalawa ni Rex. Noong lumuwag na ang restrictions sa bansa natin dahil sa banta ng COVID ay nagkikita kami hindi lang bilang customer at delivery rider kundi bilang magkaibigan. For the first time ay nagkaroon ako ng taong masasabi kong naging malapit sa akin. Isang tao na nakapagbibigay ng ngiti sa aking mga labi. Isang tao na kaya kong respetuhin at tratuhin ng maayos. Hindi nga naglaon ay nagsimulang manligaw sa akin si Rex, Papa Dudut. Mo dito? Teka, may parcel ba ako? Parang wala naman ako in-order Wala, pero may nagpadala ng regalo para sa'yo. Ha? Halika, pasok ka. Upo ka muna. Delivery galing kanino? Ewan ko, baka galing sa admirer mo. Sino naman? Eto, check mo. Naka-paper bag pa talaga Ano bang meron ngayon? Tingnan mo, sa sobrang kabisihan mo, hindi mo na alam kung anong kaganapan ngayon. Bakit? May ganap ba? Valentine's Day kaya ngayon. Talaga ba? Hindi ako aware Wala naman kasi akong love life Oh, check mo na kung kanino galing yan. Ano ba naman ito? Chocolate tsaka plastic rose? Galing sa'yo? Sa akin ba? Ano bang nakalagay dyan? Rex, galing nga sa'yo. Happy Valentine's Day! Hala, thank you Pasensya na sa plastic na bulaklak. Ang mahal ng bouquet ngayon Hindi pasok sa budget. Okay lang. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito. Thank you Walang anuman. Alam mo naman na siguro kung anong ibig sabihin yan. Ang alin? Chocolates and flower? Ano ba ibig sabihin nun? Almira, gusto sana kitang ligawan. Kaya kita binigyan ng regalo ngayong Valentine's Day kasi gusto kong malaman mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Gusto kita. Ako talaga? Bakit ako? Bakit naman hindi? Napakabait mong tao. Masaya ako tuwing magkasama tayo. Tuwing nag-uusap tayo. Gusto kitang ligawan, Almira. Hala! Ano ba? Ganito kasi Rex. Parang parang hindi pa ako ready magkaroon ng boyfriend sa ngayon
Ipinapaalam ko lang naman sa'yo kung ano yung nararamdaman ko eh. At kung ano ang plano kong gawin. Kung hindi ka pa ready ngayon, kaya ko namang maghintay. Love is patient, sabi nga nila, di ba? Salamat. Hindi pa talaga ako sanay sa ganito eh. Lumaki ako na palaging mag-isa lang, yung walang kasama sa buhay. First time lang na magkaroon ako ng kaibigang katulad mo. Sobrang laking adjustment yun para sa akin, kaya yung relationship na gusto mo mangyari ngayon, baka hindi ko pa maibigay. Naiintindihan ko naman. Hindi kita minamadali. Basta ang hiling ko lang, hayaan mong ligawan kita. Kung ayaw mo, sabihin mo lang sa akin. Hindi naman sa ayaw ko. Gusto ko lang na kilalanin pa natin ng isa't isa ng mas malalim pa. Kung okay lang sa'yo. Okay na okay. At least hindi ako nabasted. Ibig sabihin, may chance pa ako. Ikaw talaga? Halika na nga, tikman na natin itong binili mong chocolate. Huwag kang masyadong mag-expect ha. Mumurain lang yan. Chocolate is chocolate, no? Sandali lang ha, may soft drinks pa yata ako sa ref. Diyan ka lang, maghahanda ako na makakain natin. Sige, dito lang ako. Maghihintay. Almost a year na noon simula nang magkakilala kami ni Rex bago niya ako sinimulang ligawan. Kaya alam na alam ko na ang ugali niya, Papa Dudut. Ganon pa man ay hindi pa rin ako nagpadalos-dalos. Umabot pa noon ng ilang buwan ang panliligaw niya sa akin bago ko siya tuluyang sinagot. Aaminin ko na medyo nahirapan akong papasukin sa buhay ko si Rex dahil nasanay na ako na maging loner. Mula bata hanggang sa pagtanda ay mag-isa lamang ako. Kaya ang pagdating ni Rex sa buhay ko ay bago lamang para sa akin. Papadudot lahat kasi ng taong dumarating sa buhay ko ay hindi ako binigyan ng magandang trato. Nauna na ang mama ko na pinabayaan lamang ako kapalit ng ipinagbabawal na gamot. Sumunod naman ang papa ko at ang pamilya niya na inalila naman ako mula pagkabata. Kaya nga mas ginusto ko na lamang maging mapag-isa para wala ng problema. Kaso nga lang nagbago ang tingin ko sa mundo sa pagdating ni Rex. Dahil sa kanya ay unti-unti kong binuksan ang buhay ko sa ibang tao. Pinapasok ko siya sa puso ko dahil sa mga taong pinagsamahan namin. Napatunayan kong totoo at tunay ang pagmamahal niya sa akin, Papa Dudut. Handa na ako noon na sagutin si Rex, Papa Dudut. Para sa akin ay sapat na ang mga ipinakita niya para masabi kong legit ang intention niya para sa akin. Pero yun nga lang, Papa Dudut, sa araw kung kailan ay sasagutin ko na sana si Rex, ay saka ko naman na lamang si Rex pala ay may lihim sa akin. Na siya pala ay may sarili ng pamilya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng araw na yon ay may nakaschedule kaming dinner date ni Rex. Doon ko sana siya planong sagutin kaso nga lang ay isang bagay ang nalaman ko tungkol sa kanya bago pa man ito mangyari. Umaga ng araw na yon ay pinatawag ako sa opisina. Bago pumunta ay naisipan kong daanan na lamang sa warehouse ng courier ang parcel na ilang araw ko nang hinihintay. Total ay malapit lamang ito sa office namin. Pagkarating ko doon ay naabutan ko si Rex na may kausap na babae. Nung una ay natuwa pa nga akong makita siya. Saktong lalapitan ko na sana silang dalawa nang bigla na lamang yakapin ni Rex ang babae. Nagulat ako sa mga nakita ko, Papa Dudut, dahil never kong inimagine na may ibang babaeng niyayakap ang taong mahal ko. Natigilan ako habang pinagmamasdan ng dalawa. Saka ko na lamang dinapansin na may dalawa palang bata sa tabi niya. Kung tama ang tansya ko ay nasa edad 10 pababa ang mga bata. Pagkatapos yakapin ang babae bago umalis ang babae ay nag-abot pa sa kanya si Rex ng pera. Papadudot may asawa at pamilya na si Rex. Ito ang naging pagkakaintindi ko sa mga nakita ko. Kung ano-ano na mga pumasok sa isipan ko noon,
Walang nabanggit sa akin si Rex na may pamilya na pala siya. Kung sa bagay, hindi naman talaga yon sasabihin ng isang taong manloloko. Nakakainis dahil tama nga ang sinabi ko na lahat ng taong minahal ko ay sasaktan lamang ako sa bandang huli. Hindi ko naman naisip na meron na palang pamilya si Rex dahil maging sa Facebook niya ay never naman siyang nag-post ng tungkol sa pagkakaroon niya ng pamilya. Hindi na ako nagpakita kay Rex ng araw na yon at sa halip ay dumiretso na ako sa loob ng warehouse para kunin ang parcel ko. Pero kahit anong iwas ang ginawa ko ay nakita pa rin ako ni Rex, Papa Dudut. Almira? Almira! O Rex, nandito ka pala. Wala ka bang delivery? Sinusort pa nila yung mga i-deliver ko. Anong ginagawa mo rito? Binibisita mo ba ako? Hindi. Kukunin ko lang yung parcel na ilang araw nang hindi na di-deliver. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Ako na maghahanap. Dadaling ko na lang mamayang gabi sa date natin. Wag na, hinahanap na nila yung parcel ko. Okay. Ba't pala bis na bis ka? Papasok ka ba sa opisina nyo? Ang dami mo naman tanong. Wala ka bang trabaho? Mamaya pagalitan tayo dito kapag nakita ka ng boss mo nakikipagchismisan sa akin. Mababait mga tao rito kaya ayos lang. Walang magagalit. Kaya naman pala pati babae mo dinadala mo rito no? Ha? Ano ulit yun? Wala. Sabi ko magtrabaho ka na dyan. Ayoko makaabala. Ang sungit naman. Hindi yata maganda gising mo ngayon Hindi ka nag-breakfast no, kaya ka ganyan. Ay, alam mo kung bakit ako ganito? Kasi may nakita ako. Anong nakita mo? Sino yung babaeng kayakap mo kanina? Nakita mo yun? Sino yun? Asawa mo? Girlfriend? Nililigawan mo rin ba katulad ko? Okay, relax lang. Huwag mong pairalin ang galit mo. Mag-i-explain ako. Ay, yung nakita mo kanina, si Laura yon. Ex-girlfriend ko siya. Sinasabi ko na nga ba Teka, hintayin mo muna ako matapos. Kung totoo ngang ex mo yon, bakit nakikipagkita ka pa sa kanya hanggang ngayon, ha? Heto na nga, mag-i-explain na nga Pakinggan mo muna kasi ko. Ganito kasi yun. Si Laura, ex ko nga, di ba? Nakalibin ko siya dati. O tapos? Tapos, nagkaroon kami ng 2 anak. Kaso, hindi rin nagtagal yung pagsasama namin, kaya naghiwalay din kami. Bakit kayo naghiwalay? Hindi na niya ako gusto. Nakahanap siya ng ibang lalaki. Naghiwalay kayo ng ganun-ganun lang? Ano pa nga bang magagawa ko kung ayaw na sa akin ng tao? Alam nga namang ipaglaban ko pa pinagtutulakan na nga ako. Hindi ko naman sinasabing ipaglaban mo yung relasyon nyo ng babae. Yung mga anak mo, iniwan mo na lang basta? Hindi ko naman kayang buhayin yung mga bata, lalo na't musmus pa sila. Dumidede pa nga sila nun. Hindi naman pwedeng ilayo ko sila sa nanay nila. Kung hiwalay na pala kayo, bakit nandito siya ngayon? Bakit nagkikita pa rin kayo? Ano, nagkabalikan na kayo? Teka lang, hinay-hinay naman. Sobrang advance mo naman mag-isip. Walang nagkabalikan, okay? Nagpunta rito si Laura kasama mga anak ko kasi nag-request ako sa kanila. Nag-request ng ano? Lilipat na kasi sila sa probinsya at kanina ko lang din nalaman kaya tinawagan ko si Laura na kung pwedeng kitain ko muna yung mga bata bago sila umalis. Ano yung perang inabot mo sa kanila? Sustento yun. Buwan-buwan ako nag-aabot ng pera sa mga bata. Totoo ba yan? Oo, promise. Gusto mo tawagan natin ngayon si Laura? Wag na. So kailan daw ang alis nila? Mamayang hapon. Huwag kang mag-alala. Hindi na kami ulit magkikita ni Laura. Kasi sa Pangasinan na sila titira kasama mga anak ko. Siguro from time to time, mag-uusap pa rin kami. Pero tungkol lang yun sa mga sustentong ipapadala ko. Sorry, nakapag-isip kagad ako na masama dahil sa nakita ko. Okay lang yun. At least nalaman ko na magsaselos ka pala kapag nakita mo akong may ibang babae.
Sira ulo ka, malamang no. Bahala ka na nga dyan, alis na ako. Paano yung parcel mo? Dali mo na lang mamaya. Papa Dudut, aaminin ko na nasaktan ako noong nakita ko si Rex na may ibang kasamang babae. Ganon pala ang feeling kapag ang taong mahal mo ay may ibang kayakap. Doon ko lang napatunayan na totoo nga talaga ang nararamdaman ko para kay Rex. Sobrang laki na ng parte nito sa buhay ko kaya hindi ko na siya pwedeng pakawalan. Nang araw na yon ay tinuloy namin ang date naming dalawa. Doon ay humingi siya ng tawa dahil hindi niya kaagad nasabi na may mga anak na pala siya. Hindi niya kasi alam kung papaano niya ito sasabihin sa akin at inintindi ko na lamang siya, Papa Dudut. Kahit nagkaroon kami ng kaunting misunderstanding ay sinagot ko pa rin siya ng gabing yon. Patungkol naman sa ex ni Rex na si Laura ay napag-usapan na namin ito ng maayos. Wala na talaga silang ugnayang dalawa pa maliban sa mga updates at sustento patungkol sa kanilang anak. Hindi ko naman na ito ginawa ng issue pa, Papa Dudut, dahil malaki ang tiwala ko kay Rex. Isa pa, sa halip na si Rex ay ako na mismo ang kinokontak ni Laura kapag nagbibigay siya ng balita sa mga anak nila. Tiwala ang namagitan sa aming magkasintahan kung kaya ay umabot kami ng 3 taon. Last year lang ay tumira na kami ni Rex sa isang bubong, Papa Dudut. Sa pagsasama namin sa isang bahay ay mas nakilala pa namin ang isa't isa. At doon nga ay mas tumibay pa ang pagsasama naming dalawa. Mahal, kakain na! Heto na, saglit lang. San ka ba galing? Kanina pa kita iniintay. Gusto ko sabay tayo kumain bago ako pumasok sa trabaho. Katatapos lang ng tawag ni Laura. Nagkwentuhan kami. Magka-video call na naman ba kayo? Oo, binalita niya sa akin na top honor daw yung panganay mo. Siyempre, mana sa tatay. Sandali nga, napapadalas na yata ang kwentuhan nyo ni Laura. Alam mo, itong ex mo na to, masarap kaibiganin. BFF na nga kami eh. Pero mahal, ex ko pa rin yan. May pinagdaanan pa rin kaming dalawa. Hindi ba dapat dumistansya na lang tayo sa kanya? Doon na lang tayo sa mga bata mag-focus. Anong pinagdaan ang pinagsasasabi mo dyan? Naka-move on na sa'yo yung tao. Kala mo nga habulin ka pa. Hindi na, no? May kachat na yung afam ngayon. Ouch naman. Ouch ka dyan, batukan kita eh. Pero bakit ba kinaibigan mo si Laura? Kailangan ba talaga yun? Wala namang masama dun eh. Tsaka ayaw mo nun. Wala nang hard feelings. Past is past. Civil. Tsaka maayos na yung relationship niyo ni Laura. Kaya hindi malalayo sa'yo yung mga bata. Sabi nga niya, pwede natin silang dalawin sa probinsya kapag nagkaroon tayo ng time eh. Talaga ba? Mukhang nakuha mo na talaga ang loob ni Laura. Aba syempre. Mabuti nga yan. Salamat, mahal. Wala yun. Naranasan ko na kasi yung feeling ng walang kasamang tatay nung bata pa ako. Tapos nung nakasama ko naman yung papa ko, hindi naman maganda yung trato sa akin ng pamilya niya. Ang pangit ng experience ko na yun at ayokong mangyari yun sa mga anak mo. Kaya ginagawan ko ng paraan na magkaroon sila ng magandang relationship sa inyong mga magulang nila. Tsaka syempre sa akin na rin na matatawag na rin nilang stepmother, di ba? Stepmother? Oo! Si Laura mismo nagsabi sa akin yan. Na-open ko kasi sa kanya yung tungkol sa co-parenting. Willing naman daw siya doon. Tsaka isa pa, kung ako lang din daw naman yung mag-aalaga sa mga bata kapag nasa poder mo sila, mas mapapanatag siya. Pwede raw akong tumayo bilang second mom nila. Akalain mo yun? Ganun na kalalim ang pagkakaibigan yung dalawa? Kapag open-minded kasi ang isang tao, hindi imposibleng mangyari yun. Kung titingnan mo nga naman, ako na girlfriend mo at ang ex mo magkaibigan, parang hirap paniwalaan no? Pero kung pareho namang totoo at tama yung ugnayan ninyo, hindi malabo mangyari yun. Tutal, napag-usapan na natin ang tungkol sa pagiging magulang. Anong plano mo? Ayaw mo pa bang maging nanay ng magiging anak natin? Hoy, nagmamadali?
Enjoyin muna natin yung current life natin. Bata pa naman tayo eh. May time pa tayo para gawin yung mga gusto nating gawin. May oras pa tayo para abutin yung mga pangarap na gusto nating abutin. Para nang sa ganun, kapag feeling na natin na accomplish na tayo, tsaka na tayo mag-settle down. Okay, desisyon mo yan. Ikaw ang masusunod. Pero kapag nagkaanak tayo, anong gusto mo? Babae o lalaki? Ano nga ba? Parang mas gusto ko ng babae. Mas madaling alagaan, madaling turuan, tahimik tsaka hindi magulo. Ikaw, anong tingin mo? Ako, gusto ko naman ng lalaki. May 2 babae na ako eh. Kahit ano, pwede sa akin. Masaya na ako kung ano man or ilan man ang magiging anak natin. Pero sa ngayon, huwag mo na yan ang isipin mo. Masyado kang advance eh. Ang problemahin natin, itong ulam natin na malamig na. Sandali nga, initin ko muna. Ikaw kasi, dami mong kwento eh. Eto na, iinitin na po. Papadudot kung noon ay nasanay akong mag-isa lamang, ngayon ay may kasama na ako sa buhay, walang iba kundi si Rex. Maliban sa kanya ay nagkaroon din ako ng mapagkakatiwalaang kaibigan sa katauhan ni Laura na hindi ko inaasahang mapapalapit sa akin. Masaya po ako na may kasanggana ako sa buhay, meron na akong makakapitan at may tao nang nagpapasaya at nag-aalaga sa akin. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagiging delivery rider si Rex sa mas lumalaki pang industriya ng online shopping. Samantala patuloy naman po ako sa pagbawi ng mga bagay na hindi ko naranasan noong bata pa lamang ako. Wala pa sa isip namin ni Rex ang magpakasal at bumuo ng pamilya. Gusto ko kasing enjoy na muna ang pagiging malaya ko mula sa karahasan at kahirapan. Samantala nagpatuloy ang co-parenting nila Laura at Rex sa kanilang anak. Kapag may time ay nagpabakasyon kami sa probinsya nila. Minsan naman ay sina Laura ang dumadalaw para iwan sa amin ang mga bata kapag wala silang pasok. Papadudot, eto na po. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko. Nagsimula man sa hirap ang buhay ko. Umayos naman po ito kalaunan sa pamamagitan ng pagpupursige. Hangad ko'y marami kayong natutunan sa naging kwento ng buhay ko at sana ay maging motivation din po ito sa bawat tagapakinig. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at magandang tanghali. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Almira. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1